Lubugan is a peaceful and growing community located in Davao City. It is known for its simple way of life, friendly residents, and strong sense of community. Like many barangays in the Philippines, Lubugan has its own unique story shaped by the people who live here. The purpose of this vlog is to help us understand how this barangay has changed over time, not just through facts but through stories, experience, and local narratives of the community itself. Lubugan began as a small rural settlement where early residents depended mostly on farming and local trade for their livelihood. The area was once less developed with limited access to roads, electricity, and basic services. Over the years, the barangay slowly progressed as more families settled in the area. Improvements in the infrastructures such as better roads and access to education helped transform the community into what it is today. There have also been important milestones in its development, like the establishment of schools, barangay facilities, and community programs that aim to improve the quality of life of its residents. Aside from the physical development, one of the most important aspects of Lubugan history is its strong community spirit. Stories from the long-time residents shows how people help each other, especially during difficult times, shaping the identity of the barangay. Some information about the barangay can also be supported by local resources and secondary sources, but the most meaningful insights often come from the people who have lived here for many years. And now let's hear from the resident nonetheless as they share their experience and story about how Barangay Lubugan has changed over time. Hello po. Yes, good afternoon. Good afternoon po. You just mautala lang po mig kanang about barangay po. And sige. we have 5 questions lang po. Sige. The first question po is, how was the barangay before compared to now? The barangay before compared to now, there's a big changes dyan. No, na yung kausapan. Unlike before, gamay pa ang community sa population. But now, double yun siya ang population. So, na difference. Next question po is, what are the major changes or development? Yan, mao ng major changes. Gamay pa ang population before, karon murag nag-double ang kadaghan sa tao na nabilong sa barangay Lubugan. And what challenges did the barangay experience? Ang challenges there is yung mga tao, no, human manpower, yung maudyo ang mag-adto sa purok-purok to survey, to conduct survey. Pila na ka nagpuyo dito sa isa ka purok, pila na ka tao, manpower yun ang pinaka-point. And what traditions or practices are still preserved? Yan, kanang ang tao mato sa isa ka lugar, mao yun na ang tradisyon. No, kaya di man may balaan, pila na nagpuyo dito. No, so, hantod karon mao gihapon ang ginabuhat. Di na mawala ang tradisyon. And what do you think is the future of this barangay? Actually, ang barangay council, ang tumungana is good future yun sa barangay. So that is mag-depend yun sa council kung sa ilang mga plano for the better future. So nasa kamot sa barangay council ang future sa barangay. And not just one, pati sa komunidad, tinabangay lang dito. Thank you po.
ang barangay sa una kumpara karon? Ay, mas okay man po rin kay kung sa unang barangay, nagya po ko sa barangay at kung dahil kapitan. Kapat na akong kapitan. Lahat na po yung Mas okay sa una. Okay karon. Mas okay karon. Bagay nag-improve naman po ng lugar. Unsa ang mga nabago diriya sa barangay at sa mga development diri sa barangay Lubog? Kaya aning ako ang kalimpyo. Ano ni ako? Kaya kung man po na mga bakong sa aning mga po ako kung may kalimpyo ani. Kalintura. Dito na po diri mga bitniran. Mga So what challenges did the barangay experience? Sabi mga mga challenge nga na dito sa barangay, mga problema na experience. Problema mga itong barangay from natural lang mga siya. Bulag mga budget. Okay ang budget. Para sa kuwa lang ako nga doon. Kaya mga itong kapitan ng budget sa kuwan. Matag mo ko. Mga trabaho-trabaho yung ginamay. Mangayo ko siya o mga papalit ko ng Charles. Matag mo siya. Tulay Mga nang wala na ko siya. ang mga kasagaran problema diri. Wala ko Wala kayo Wala ko yung sintay ginamay. Unsa ang mga practices nga naagyapon karon sa mga ginabuhat sa una nga ginabuhat gyapon karon diri sa Wala na sa present order. sa murder. Kalimpyo sa present order. Kalimpyo sa barangay sa Baypuro. Ang naka-improve karon kung nanamin mga canal brigades ba. Ay mga karon. Wala sa una wala mo ko na karon na yung mga canal brigades na i-assign. Ang kanang mga pumagi diri sa ulo sa kinabuhi sa mga ginaanad diri sa mga panginabuhi. Ang bisa po, hindi lang mo magsalig sa okay, pero naman ang pangkinaris, nagmira naman ang lawan. Para sa kuha, iglimpyo ko, malas pagto sa hapon, studio, pag-adlaw, narbaho ko, mande ko sa gawas. Pero wala ko yung trabaho sa gawas, ako diri. Ginaulingaw na pa. Kanang last kay what do you think is the future of this barangay? Say mga sa future doon o sa ning barangay diri Ako alam nga kanong mas labaw pag yun na pwede mo improve. kapay mo. Barangay sa pagdumalag sa pagdumalag. Hindi kayo mahawain ng mga budya po lahat. Akong punong tanong, mas labaw pang improve. Mas labaw. Napag-i mas labay po. Kahit na po maayo pa. Wala to, thank you. First sir is, how was the barangay before compared to now? Well, if you are comparing before and after, syempre in terms of development and pacing of development, syempre different gid ang dako yung kalayan kay before gamay pang establishments, then ang mga roads wala pa na semento, nya atong mga kanal wa pa klaro kung ano ba din nagka dandrakas na pud ang yung tag nagkalandrakas pasabot is wala pa gid siya mahanay. Karon ngayon tag dili pa mo ganito nga sulit nga nahanay siya in terms of physical ano niya. Nagyapon na ang pagpaningkamot nga ma-complete na tanan kay especially sa mga roads na to, mga barangay roads dapat ikompleto in terms sa pagsemento sa tong ano na to. Then pagkahuman ang pinaka ano lang karon is syempre pas-pas pod ang pacing and development sa Davao City. Affected pod ang barangay sa development pod sama sa pag-imog bagong highway like affected ni karon di tag affected kundi part ni sa katong ginatawag na itong road from Panabo to going to Sirawan. So maigo magi sa mo ang barangay sa pinaka boundary na mo nga connecting to Lubugan to Bato to Marapangi. So dito maagi itong sa Ayala karon katong ito po yung mga condominium. So di apan mag-agi manay agianan going to Sirawan. So nya Lubugan to Mulig nagyapoy tulay. So tulay nang i-connect dia sa sa Lubugan to Bato. Kay
ang Lubugan Manggod is nadia situated sa duha ka buk nga mga major nga mga rivers. We have the kanang Lipadas watershed kini na diri sa likod, and Tagluno River. So ang Tagluno River connecting sa iyang adjacent niya nga atbang niya is mao ang Barangay Batu. So naitaas kay nga tulay diya pagkahimuon. So nya ang train po, itong proposed nga train, mabalik naman po, no? So, kay before, way back 2000, dire po liaki sa mga sa tunga, sa mga sa triga po. Legit po dito, sir. Legit. Oo, open na po like storya lang Wala sa na, mga tinuloy. residents. Dapil ako nasikatin natin, kanang meeting niya, karon madayon na po ang sa train. So, igo gyapon mi sa facing niya. Ang Lubugan Manggod, primary siya nga road, kay tungod, diri mag-agitanan kanang siya ang kanang traverse going to Tungkalan kato sa mga bukid ng mga barangay, going to the 1st district Balyok, going po sa ato ang 3rd district dito sa Kalinan, diri po maagi kinaman agyanan po, going to Mulig naman sa mga. So diri gyud tanan mangagi. So siguro I'm expecting 15 years from now to 20 years from now, malahi na gyud ang kay napay wide yung mga roads kay sa bus system diri po mangagi ito mga rail. So naga-create na karon og daghang mga establishments, mga ginagpo. So dagan na kaayo kay compare before, mingaw kaayo no atong mga sakyanan, gamay kalsada, karon dagko na gyud ang mga niya. Nana pa yung mga establishments, mga dagko na tukod diri ko. Nya nag-increase po jud ang ang population. Tapos, Nag-boosting siya. Going from pila lang to ka thousands, karon na about almost 16,000 to 17,000. thank you, sir. The next is, what challenges did the barangay experience? Mga challenges lang, syempre, katong mga, usually sa budget, usahay, kanang maano ni kay, walay budget nga to Provide. possible nga mahimong project ni ini intended for the infrastructure. Tapos, syempre, ang pag po, kaning implementation, dugay po lang implementation, it is because of wala sa budget. Pero karon na may mga budget, pero syempre daghan naman po kay mga requirements, no? Before, like for example, gusto na mo nga ipaano ning kalsada, pero ang procedure, ang requirements karon sa city is dapat tanang mga kalsada adun na gyud siya kanang ginatawag deed of donation gikan sa private, kung private road siya niya i-transfer. Daghan pa requirements, no, required sa city bago masemento man ang mauba magyaw-yaw ingana na ka-simple ba, pero daghan ang requirements sa requisito. Gustuhon man namo ang serbisyo mapadali, pero madugay tungkol sa mga requisito, iyang mga requirements niya. Mad-delays. Oh. Then syempre ang usap po sa mga challenges sa mo ang pagdisiplina po sa tao in terms sa syempre nagkadaghan ang population, nagkadaghan po ang problema like sa mga solid waste, mga kada paglapay basura o sa pagbalina niya. Syempre nag-sprout na po ang mga ubang mga wala homeless niya, magtupod ng pataka sa may kalsada. So usap po na sa mga challenges sa mga barangay. Ubang kalsada ng mga barangay road gitukuran na way back before pa nga dili pa stricto. So maglisod na yun yung implement kay unang-una, kung imo nang pawaon, they are protected from the law sa udhalo nga dili ka basta-basta makapahawa unless nga natay ikabalinan, no, sa mga balay. Kay pag was mangani nga pagsugod pa lang construct anak maglisod makapahawa na kay protected na sa law. So dapat mo ganang ang challenge ka sa barangay police mag-monitor yung isa tong naga pangawat og kanang area o mga ano ba nga pataka lagi tukod maghimong tindahan manangit bidriha nga imo na mo niya later on ba naghimo ng balay extension. So kami kay mi ana nga particular kami karon kay maglisod tag pahawa kay karon ang requirements nato sa ginatawag nato nga kining pag gani sa city planning kita kung i-assess sila nga ikaw nagshanti ka nagpuyo dapin sa kasapaan o ba nagama ka rin nagpuyo sa dapin sa kasapaan o kay balo man ta nga sa balaod na to sa water code of the Philippines basta pag syudad gani 30 meters government property yun na. So ang uban nag-sprout sa gilid sa mga daig namo nga wala na hindi na pwede matitiluhan kay government property man na. Karon di man naman pahawa dahil na sila basta kay unless kung na kay hatag ng mga
balay nga ikapuli sa ilaha. So, ang city government po na to, pag mag-assess po na siya, depende po kung makapasar ka. Kung di ka makapasar, wala ko balay. Yang uban, mangayo magkwarta nga sa barangay pagid mismo, basta na mong ikahatag, kaya wala man na part sa mo ang ano, sa mo na ng personal na mo. Wala man may budget intended nga na nga kanang ay sige intended nga katong ginatawag nato nga pag mo mabalhin ka mo hatag mo provide ang barangay wala. Kay personal na mo na amot. So, dagan pa din mong challenges. Dagan kaayong challenges karon kay nangano labi na nga dagan kaayo pong mga balaod nga dapat isunod nga di pud nato tanan ma-provide naningkamot gid mi nga ma-provide namo ang mga services. Okay. However, sir, after that, what traditions or practices are still preserved? Ang traditions, what do you mean by traditions? Ang katong kanang- the same rang ginaano na mo buhat Oo, marag. kanang Kanang marag sa fiesta, sir. sa mga piyesta. Nakasanayan ninyo. Kasi pag may tag-tradition lang good, it's more on the culture, related sa culture, ano niya. Naagyapon ni, siyempre, lagi yung mga activities na mo like sa mga barangay, araw ng barangay, mga piyesta sa mo ang ano niya. Ang kagnindot lang po, nag-support po ni pag during mga piyestas, niya, nagahatag niyo mga ginagmay lang tabang para sa chapel, no? Piyesta sa mga chapel, naghatag ng monetary assistance worth of 3 million, 3,000 daw. Mama na mong 3,000 para na ma-provide sila sa mga games o mga in terms sa mga ginabuhat gapon na mo, aside from the inyong tradition, usual gapon na gina-improve lang na mo uban ng mga na mo. Like itong pag-monitor sa mga barangay sa peace and order, itong tradition, maganda ka ng mga yun, the usual na mo. Tapos, last, sir, is what do you think is the future of this barangay? Ang future ani is, siyempre, the more pa ang development coming, kay siyempre, ang Davao City is paspas mo po kayo development. No? Yes, sir. Yeah, here comes maabot pa ning Ayala, ma-affect gini ang lubugan, kay doon na ba po may puhon. So, mura siya ka ng epicenter bang? Epicenter of development sa Turil. Magkatag magka-improve na. Di na para itong setup niya to rural kayo ang setup, pero ang Turil manggod karon. Mura siya city good ba? Nag-improve. Kay i-develop manggod ang Turil as a city good siya nga image niya. Kay grabe naman ang Davao. Grabe puno naman ang Davao. So, ang ilang development ko sa Davao, katag nila dito sa north sa Bunawan area, diri po sa south sa Turil. So, napoy bus station diri may tabo, no? Going to Cotabato diri na po diyan sa Turil. So do sa SM kay atbang na SM na og kanang cyber kanang kabalo man cyber atbang sa Gaisano Mall is cyber man na sa Ayala kaning gani. Ay, kani sa Torel? Sa Turil nay dia. Dahil pa nang sa Ayala nga katong given lang dako kay nang 200 hectares gud na. Ganda. So 12 kabuk condominiums niya, mga park, mga so mini city na gud siya. Ragana ba? Urban siya. So affected with ang barangay within 15 years from now kay daghang development niya. Daghang na pag mga karaang balay diri pambalik ya to commercial na gud. Mostly may tabag din is ma-declare gid yung mga this commercial primary, mga commercial na gud. Kaya nag-improve naman good. Dagan na kayo ba? Thank you, sir. Maura. Now that we've heard the stories and experiences from the residents, let's take a closer look at how Barangay Lubugan has developed over time. In the past, the barangay had limited infrastructure, roads were not fully developed, and transportation was the more difficult, and access to basic services like school and barangay facilities was limited. Today, we can see clear improvements, better roads, more and accessible schools, and improved community facilities that support and that needs and residents.
When it comes to the economy or livelihood, many residents previously relied mostly on farming and small-scale local trade. At present, while some still continue traditional livelihoods, there are now more opportunities such as small businesses, services, and other sources of income that contribute to the barangay's growth. In terms of social and cultural changes, the barangay has also evolved, while modernization has influenced the way people live. Many traditions and values such as bayanihan, respect for elders, and community cooperation are still preserved. These cultural practices continue to shape the identity of the community. Overall, the Barangay Lubugan has shown steady progress, balancing development while maintaining its cultural roots. Through this project, our group learned that a barangay is more than just a place. It is a community built on the shared history, experiences, and cooperation. We realize how important it is to study local history because it helps us understand how communities grow and change over time. It also allows us to appreciate the struggles and efforts of the people who contributed to its development. Personally, this experience made us realize that progress is not only about buildings or infrastructure, but also about the people and the values they continue to uphold. In the end, the Barangay Lubugan is a great example of how the community can move forward while still holding on its own identity and traditions. I just had to let you know you're